So yun guys, no, welcome back sa channel natin na naman. Meron kasi nag-comment nga sa atin, no guys, na kung pwede daw ipakita natin yung mga skill na nilevel up natin. Okay, so actually naalala ko nga parang wala pa akong ganung content, ano. So katatapos lang natin gawin yung content para dun sa mga code, para sa mga new player na gustong maglaro nitong nilalaro natin. Tara guys, pasok tayo, no, sa AG-Help natin. Yan. So guys, currently, no, ito yung skills, no. So guys, currently yung mga skill natin, actually ang pinakamataas nating level 7 naman, yung Bali. Okay guys, so isa-isahin natin, ano. Ang unang skill natin, itong multi arrows, ni-level 4 natin siya guys. Bakit? Kasi kailangan natin to pag nag-AFK tayo sa mobs. Yung naka-AFK ka pa, nagpapa-level ka ba, magdamag. Hindi naman pwedeng level 1 lang yan, no. So ginawa pa rin natin siyang level 4. Okay? Itong Goblin Summon, actually hindi importante, na level 4 lang natin yan kasi marami tayong napupulot na ganyan. Okay? So cancel. Okay? Right? Itong Goblin na Summoning, no, hindi mo kailangan level 4. Ulitin ko, kaya lang yan level 4 kasi mga napupulot natin, no, sa Chaos Castle or mga loot natin sa boss drop. Okay? So yung pangatlo, guys, yung Guardian Beast Bali. Guys, naka level 7 to. Amas to, no? Ito yung skill ng AG-Help natin na It's a Must. Hindi siya, actually, hindi lang siya pang energy help. Hindi lang siya pang support, no? Baka kasi iniisip nila na porke AG-Help tayo, ang priority natin puro damage, guys. Babasahin ko sa inyo kung bakit importante itong level 7 na Bali Summon. Okay? So ayan guys, nakalagay, oh. Current level 7 summons the Guardian Beast Bali with 15% of the character's physical attack. Okay? So a-attack siya ng 15% kung ano yung character attack natin. So ang attack natin is 10,606 ngayon. So 15%, no, ang damage na manggagaling sa kanya dun sa 10,606 natin attack. Guys, walang buff to, ha. So itong damage natin walang buff yan. Naka-AFK tayo sa mobs, no. Okay, so 15%, ano. Hindi, actually guys, hindi yun ang importante, no. Ang pinaka-importante is ito pinaka-importante, no. Binasa ko muna, no. Natigilan tuloy ako, eh. So ang pinaka-importante is ito. Bali can increase the character's depth and P-Eva. Evasion yan, ibig sabihin, no. Naman nakalagay, Bali can increase the character's depth and P-Eva. Each attack has a 15% chance to repeat one more time. Okay. So, isa-isahin natin, no. Una, yung Bali Beast na isasama nyo, mayroong 15% physical attack nung current attack natin. Okay. Tapos yung Bali daw, nag-i-increase siya ng character's depth and Eva. Okay, guys, no. So, ipapakita ko sa inyo ngayon para makita nyo kung gaano kalaki yung binibigay niyang def tsaka Eva. Okay. So guys, ang current natin na ginagamit ngayon, ito, galaw natin yung character natin. Okay, ha. So Bali yan guys, makikita nyo yung kulay green, no? So Bali yan. So gawin natin, palitan natin ng Golden Warrior. Okay. Wait lang, para makita nyo. So guys, ngayon na nakabali tayo, ha. Tingnan nyo, ha. Nakabali tayo, di ba? Bali nakasamon. Yung defense natin dito sa upper left, nakikita nyo, di ba, attack natin, tapos defense, no, upper left. Ang defense natin is 8,347 kapag nakasamon yung Bali. Okay? So, gagawin natin, magsasamon tayo ng iba, yung Golden Warrior. Tingnan nyo kung ilan na mababawa sa def natin. Oh, ayun guys, yo. Nagsamon tayo ng Golden Fighter. Okay? So, ang def natin, ano nangyari? Nabawasan ng halos 1,000, no? Ang def natin na natira ngayon, 7,292. Okay guys, malinaw ba? So, ganun kalaki yung nadadagdag sa defense nyo guys, 1,000 mahigit. So, ulitin ko, summon natin yung Bali, ha. Ayan, nakasama yung Bali guys. So, 8,347. Oh. So, ibig sabihin, 1,000 mahigit. No? Yung nadadagdag sa, ano natin, sa defense natin. Oh, kung 8,347 yan,
i-minus natin dun sa magiging depth natin pag sinamon natin yung Golden Warrior. Ayan. Minus natin sa 7292. So guys, ibig sabihin ang binibigay niyang depth, dagdag na depth pag nakasamon yung Guardian Valley is 1055. O, gumamit pa tayo ng calculator niyan para sakto ha. O, yung guys ha, kaya hindi nyo pwedeng ignore yung Golden Beast Valley. Okay? So, ganun kalaki na dadagdag niya sa depth. Okay? Sa EVA naman, tingnan natin. EVA natin. Defense rate natin, nasan ba? So, defense rate natin is 1391. Tama ba? Diyan ba yung EVA? Alam ko diyan yung EVA sa defense rate eh. Oh, tama. Ayun, wala namang ibang ano, kundi yung defense. Defense natin, 7292. Defense rate, 1391. Attack speed, 224. Okay? So, gawin natin, isamon natin yung Guardian Beast Valley. Tingnan natin kung magbabago, no? Ulitin na natin para sigurado tayo. Defense 7292, defense rate 1391. Okay, 1391, tandaan natin guys. So, sama natin yung Guardian Beast Valley. Yan. Oh, guys, kita nyo, oh. Ang defense natin naging 8347, yung defense rate naging 1507. Ganong kalaki yung dinagdag. Ha? Guys ha, tinan nyo, ganyan kalaki yung naging 1507. So, computin natin sa calculator ulit ha. Okay, sama natin yung Golden Warrior. O, tingnan natin yung defense rate natin. 1391. O, ayan ha, 1391. O, kita nyo. Ngayon, pag sinamo natin yung Golden Beast Valley, ayan, tingnan natin ulit. 1391. O, naging 1507. So, minus natin. 1507. O yan guys, 116 ang nadagdag sa defense rate natin. So ganun kalaki. Guys ha, kaya wag nyo mamalitin yung Guardian Beast Valley. Hindi lang siya pang EE. Okay, inuulit ko, no? Yung Guardian Beast Valley, kaya natin nila-level 7 guys. Kasi hindi siya pang support lang, hindi siya pang energy elf, no? Hindi siya pang buffer. Okay? Ganun kalaki binibigay niya. So basahin natin yung karugtong. Ayan, increase character's depth and P-EVA. Each attack has a 15% chance to repeat one more time. So, ibig sabihin nun, kumbari, yung normal attack na ng summon natin na Beast Valley is 15% ng 10,000 natin, meron din daw chance na maging doble yung palo niya, kumbaga yung hit niya. So, parang magiging, bawa kung ang palo niya is 1.5, no? Di magiging dalawang 1.5 siguro. Estimate lang naman, di natin sigurado. So, after the character reaches level 400, okay, guys, meron pa oh. After the character reaches level 400, damage taken from monsters will be reduced by a certain percentage of int. Okay, so yung pinakahuli niyan parang di na masyadong importante. Kasi nakadepende sa int, which is wala naman tayong int, no? Kasi agile tayo. Okay guys, so yun yung isa sa importanteng skill natin, ano? Guardian Beast Valley Summoning guys, level 7. Minax natin to. Okay? So, sumunod. Ito, Golden Fighter Summon. Okay guys, naka-level 5 to. Bakit? Bakit natin ini-level 5? Kasi guys, unang-una, pag ako naglalaro ng AGL ko, no? Halimbawa, 3v3, kung mapapansin nyo, no? Ang una kong sinasummon ito. Okay? Bakit? Kasi guys, attack kasi to eh. Ayun, no? Golden Fighter Summoning level 5. Ayun guys, nakalagay oh. Summons a Golden Fighter with 130% of the character's physical attack. Oh, diba? So 130% ng physical attack natin. So kung yung physical attack natin is ayan, 10,606, doon pala sa taas pala, inano ko pa, no? So kung 130% niyan, balik natin doon sa skill. So kung 130%, so mataas yung binibigay niyang attack, no? Kumaga yung kesa dun sa Golden Beast Valley. So pure attack siya. So bakit guys ni level 5 ko to? Ang discarded ko kasi guys, pag ako nagpi-PK o nagpi-PVP or dun sa 3v3, pag ako yung unang i-hit, syempre archer tayo, lamang tayo sa range, no? Lalo na pag sa 3v3, merong mga bush dun, no, na pwede ka magtago. So ginagawa natin, tago tayo lagi dun sa damo.
no? Para pag lumapit yung kalaban natin, tayo pa first hit, lalo na yung mga BK, mga DL. So, ganoon ang ginagawa natin. No, nagtatago tayo sa damo. Ang una nating sinasamon, itong Golden Fighter kasi attack ang gagawin natin eh. So, hindi natin kailangan ng depth kasi naka-preheat pa tayo nun. Okay? Guys, so sana malinaw yun, no? Kung bakit natin ni-level 5 to. So, ito pa. When attacking, no? Habang umatak daw siya, Golden Fighter has a 6% chance to attack 2 times. So, kahit mababa yung 6% na chance na umatak siya ng 2 beses, eh, pag nag-hit naman yung 6% na yun, guys, sipin nyo, o kung pumalo kayo ng 11,000, kung madoble, 22,000 kagad. O, diba? Yun lang yung ano sa akin noon. So, ulitin ko guys ha, kaya ako ni level 5, yung Golden Fighter Summoning, baka kasi yung iba sinasabi, hindi mo naman kailangan yan, no? So, ako kasi, yung preference ko, tingin ko kailangan ko siya sa dalawang bagay, okay? So, unang-una, kapag tayong unang free hit, lalo na sa 3v3, importante ito. Kahit sa PK guys, no? Halimbawa, meron kayong aatakihin na player kung nagpi-PK kayo. So, bago niya pa kayo makita, syempre kayo unang maghahanap, di ba? Kung nakasamon na kayo, ang gagawin nyo, bago kayo lumapit, dapat nakasamon na to. No? Sumusunod naman siya eh, kung saan ka pupunta, yung mga samon nyo. So, dapat, bago mo i-hit yung kalaban, nakasamon na to. So, pag tira mo ng poison arrow, ng lahat ng skill mo, di ba, kasama yung damage nito, so mas malaki yung mabibigay mong damage sa unang 1 to 5 seconds ng laban nyo. Di ba? Ngayon, pag pumalag na yung kalaban nyo, napakasimple guys, oh. Nakalagay dun sa ano natin yung skill, pinutin nyo lang. Ayun, oh. Oh, kunyari, baba, ito, ayan, kunyari, papakita ko na sa inyo, Oh, guys, kunyari, naglalakad kunyari tayo. Ito kunyari ipipk natin, oh. Nakasama na tayo ng, ayan, nakasama na tayo ng, tawag dito, ng Golden Fighter. Okay? So, lalapit tayong ganyan. Unang gagawin natin, i-hit natin sila. Ay, sorry. Mali. Nag-summon ng bali. Wait lang. Ayusin natin yung summon. Teka lang. So, summon. Dito yan. Set nyo din dapat. Ayan, oh, guys. Oh. Guys, yung pag-summon, siniset yun para hindi maging auto, no? Nasingit lang natin kasi nagkamali yung summon. Eh. Okay, ulitin natin, guys, ha. Take 2, take 2. Ayan. So, kunyari, pupuntahan nyo yung pipigay nyo. Nakasummon niya, no? Tabi nyo. Okay, so, i-hit nyo siya kasama yung Golden Fighter. So, yung titira, Golden Fighter muna. Ngayon, kung sakaling lumaban, halimbawa, BK yung ipipigay nyo, DL, no? Ngayon, pag lumapit na sila at alam nyong i-hit na nila kayo, isamon nyo ngayon yung Golden Beast Valley. Pinutin nyo lang yan, no? Ayan, no, guys, para tumaas yung depth nyo. Ayan, no? 8-3 na. Sa unang pasok nyo, ang depth nyo, 7-2 lang, pero yung attack nyo mas malaki kasi mas malaki yung damage ng Golden Fighter. Diba? O, ayan, no? O, Golden Fighter pa yung summon natin. O. So, ang hit niya, ganyan. Ngayon, pag lumapit na yung kalaban nyo, walang problema. O, di pinutin nyo lang yung summon ng Beast Valley, magiging 8,300 na yung depth nyo. Okay? Guys, so, yun yung, yun yung catch ko, bakit ko nilevel yung Golden Summon Fighter. Baka kasi sabihin ng iba, no, yung Aduel, ako hindi ko na nilevel yan. So, yun yung ano nyo, yun yung preference nyo. Okay din naman yun. Nasa inyo kasi talaga, no, depende sa player, depende sa playstyle. Hindi natin pwedeng sabihin mali sila, hindi rin natin pwedeng sabihin na tama tayo. So, mali yung ganung pagdi-describe, no. Inuulit ko lang, kaya natin ni-level yung Golden Fighter Summoning kasi yun yung style natin ng paglalaro. Okay? Na nagtatago muna tayo sa damo bago mag-umpisa yung 3v3, nasa damo muna tayo magtatago. Ngayon, gagamitin natin bang first hit, Golden Fighter Summoning. So, hanggat hindi tayo inaatake ng kalaban, hindi tayo magpapalit ng Golden Beast Valley. Okay? So, next tayo. Ang tagal na natin dun sa Golden Beast Valley tsaka Golden Fighter. Okay, guys, no? Ito yung buff ng EE, no? Yung Energy Elf. Itong Greater Defense at tsaka yung Greater Damage. Actually, guys, ako, hindi ko na to ginagamit, eh. Kasi, naka-base talaga to yung buff nito. Pwede nyo siyang i-buff sa sarili nyo. Kaso, guys, tinan mo, ang ibigay niya lang sa inyo, bibigyan niya ako ng 3 def. No? So, pag binap nyo yan, magiging kakaba, 7292 yan, magiging 7290, ilan? 95. O, tapos magkakaroon kayo ng 5.12% damage reduction, no? To set for teammates. Okay din, no? Pero ako kasi, hindi ko na siya ginagamit, no? Kasi, halimbawa guys, naka-auto kayo, no?
Bakit ko siya hindi sinama doon sa auto? Kasi guys, dito, papaaliwanag ko. Dito kasi guys sa autoplay, ayan oh. Inaano kasi dito yung chine-check nyo kung ano yung gagamitin yung auto eh. Guys, pag chinek nyo kasi itong ano, yung greater damage at greater defense, although meron naman siyang ano, kahit walang, check natin guys para makita nyo lang. So, patay muna natin yung auto. So guys, check ko, no? Check ko yung greater damage, check ko yung greater defense. Okay? So, pag umatak ako guys, ang gagawin yan, ng character ko na yan guys, magbabap muna yung bago umatak. So, ibig sabihin, madedelay yung attack ko. No? Kasi hindi kaagad ako titira eh. Tingnan nyo guys, ipapakita ko sa inyo. Pag pindot ko magbabap muna to bago to umatak. Ayan no? Kita nyo guys, nagbap muna siya. Di ba? Bago umatak. So, ganun ang gagawin niya. Kapag hindi pa kinakapag-bap, hindi niya pa nababap yung sarili nyo. Ganun ang gagawin niya, magbabap siya. So, ayun guys, yung 7292 natin, naging 7295. Ngayon, ang maganda lang dito, guys, para sa akin itong greater defense na skill, itong greater defense skill, tingin ko guys, pag ni-level 7 nyo to, tataas yung damage reduction eh. Hindi ko pa lang nasusubukan kung kasi level 3 pa lang tayo guys. Kasi maraming skill shard din guys yung kailangan nyo para ma-level 7 nyo to. Okay? So, tingin ko tataas yung damage reduction. Kung damage reduction dito is 5.12, pag nakabuff kayo, no? Ngayon, kung level 7 to, kung umabot to ng 10 to 15% na damage reduction, malaking bagay yung guys. No? Kaya ako, i-recommend ko sa inyo kung meron kayong pang ano lang naman, kung meron kayong pang-upgrade. Kung meron kayong pang-upgrade nitong greater defense, guys, para sa akin, okay to i-level 7. Pero kasi itong greater damage, guys, tingin ko hindi na talaga to, hindi na talaga to kailangan. Kasi nga, yung binibigay nitong attack, guys, pang tag rito. Nakadepende sa target, sa int to sa int. No, nakadepende sa int nyo yung ibibigay niyang buff eh. Pero ito kasi, guys, although sa int din naman to, yung ibibigay niyang defense, no? Yung defense na ibibigay sa inyo nitong greater damage, depende sa int nyo. Pero yung damage reduction nito, guys, ang alam ko, mag-upgrade to pag level 7. So, hindi ko lang siya pa ma-confirm, no? Pag na level 7 ko to, guys, no? I-update ko kayo. Ganun na lang. So, yun ang pinakamagandang Kaya para sa akin, unang-una, hindi ko na siya ina-upgrade. Pangalawa, hindi ko siya ginagamit. Yun. Hindi ko, kasi nadidelay pa ako. No? So, pwede rin siguro, kung gusto nyo, pwede nyo gamitin yung greater defense kahit wag na yung greater damage. No? Ganyan. Para magkaroon pa rin kayo ng 5% damage reduction. So, malaking bagay din kasi yun. Okay? So, saan ba nakikita yung damage reduction? Ito, guys, sa taas Ito, sa kanan. Ayun, no? Damage reduction. Ayun, no? Naging 34.11%. 34.11%. So, tingnan nga natin, guys, kung kakancelin natin yung yung buff natin. So, guys, sa mga hindi marunong mag-cancel ng buff, ganito lang, no? Punta lang kayo ng flow rate nyo. Inlay, activate nyo lang yung plan 2. Mawawala yung buff nyo. Ayun, no, guys, Tapos, balik nyo lang din sa kung ano yung nyo. Yung flow rate nyo. Ayan guys, nawala yung buff natin. So, ang current reduction natin guys, 29% lang. Okay, 29% lang yung current damage reduction natin. Makikita nyo dito guys, yung pang-apat. Ayan, ito. Ayan, pang-apat. Damage reduction 29%. So, pag nag-buff tayo, magiging 34 ba kanina lumabas. Buff tayo guys, Ayan, nag-buff tayo ng defense, no? So, magiging 34.11% yung damage reduction niya. So, malaking bagay din, 5% eh. So, para sa akin yung damage reduction, pwede rin yung level 7. So, para sa akin lang, no? Siyempre, gaya sabi ko nga, may kanya-kanya tayong reference. Kasi guys, maraming skill shard ang uubusin nyo dyan. Hindi basta-basta. No? Pero kung hindi nyo siguro level 7 to, wag na lang. Kasi, tinan nyo guys, yung level 3 niya, 5.12 damage reduction, 5.12 pa rin pag level 4. Pero alam ko ang level 7 nito hindi 5.12 eh. Parang nasa 10 to 15, hindi ko lang sure, no. Hindi ko pa na susubukan. Okay, so move tayo.
Ano pang ni level 5 natin guys? Penetration. Kasi ito yung pinaka main attack natin, no? Ito yung normal attack, kumbaga. Parang ito yung pinaka normal attack ito. Pakita natin. Ayan guys, yun, no? Yung kaninang ano. Tumitira lang kasi siya ng ganun kapag isa lang yung kalaban ito. Ayun, no? Yung parang yung isang attack na, no? Yung isang attack na arrow. So, yun yung penetration, guys. Okay? Ayan, no? Level 5. Fires an arrow to the target, dealing physical attack 140% damage to enemies in the path. So, maganda sa kanya, itong skill na to guys, tumatagos. Ito, pinaka-the best pag nagde-dep kayo ng dragon sa 3v3. Anong lagi kong sinasabi sa 3v3? Pag magde-dep kayo ng dragon, doon kayo lagi sa loob ng base mag-dep. No? Sa likod ng gate. Bakit? Kasi pag tinitira nyo yung dragon, at nandun yung mga kalaban nyo sa katabi ng dragon or sa likod niya, tinatamaan pa rin yung guys. No? So, yun ang kagandahan sa penetration skill na to. So, bakit level 5? Actually guys, bakit level 5 lang yung mga yan? Yun lang yung kaya pa nating i-upgrade na yun. Wala pa tayong pang level 6. Pero kung tutuusin, ako, level 7 dapat, no? So, yun ha. Level 5 penetration. So, punta tayo sa next skill. Eto guys, Ice Arrow. Pinaka maganda nyo talagang, ano to, no? Pinaka maganda nyo talagang level 7 to guys. Napakasulit naman talaga ano to, no? Yung Ice Arrow. So, yung cooldown, ganun pa rin yung cooldown, no? Pero yung at least yung duration ng pagiging frozen nila, no, tataas. So, ayun, no, magiging 2.4 eh. Hindi naman masyado malaki, pero di ko alam kung gaano kalaki yung diferensya pag level 7, no? Okay, same pa rin yung damage niya, 240. 10% chance to deal 60. Ayun guys, so yung level 6 magiging 100% chance yung more damage, no? Yung ano niya, chance to deal 100% more damage. Yung pala. So may difference pala yung level 6. So amas talaga to guys, maganda talaga to yung level 7. Okay? So wala pa tayong pang level 7 yan. Tapos guys, itong multi-shot natin, itong quintuple guys, kaya naka level 5 yan. Guys, masakit to. Ito yung ano, no? Ito yung isa sa mga pang-boost ng combo. Actually, yung Ice Arrow din, no? Pero itong quintuple shot na to, malaki din ang silbi nito actually. Pag na-level nyo yung skill talent nyo, ay class talent, may knockback to. Guys, may knockback to. Tingnan nyo singit na rin natin. Ito guys, kasi hindi ko pa nale-level eh. Ayun, no? May knockback yan. Chance to knockback, to knock away the target and stun. Ayun, no? Knockback plus stun. Guys, tandaan nyo, knockback plus stun. Ayun, no? Nga lang, napakababa ng chance. Pero kung level 10 siguro guys, baka mataas chance nito, di ko sure, no? Anyway, papunta tayo dyan, malalaman din natin. So, ang haba na ng video natin, ano? Okay lang yan, at least naiisa-isa natin, nabibigyan natin kayo ng malinaw na, kasi mahirap yung, basta i-level mo lang yan, hindi mo pinapaliwanag, no? Para tayong eng-eng nun. So, okay, quintuple shot to guys, no? So, yun lang yung mga nile-level sa normal skill. Kasi itong Archangel Revival, guys, ito yung skill ng wing, no? Baka hanapin nyo to sa skill set nyo, guys. Kung wala kayo nitong wing na suot ko, itong wing na suot ko, guys. Ayan, no? Ito. Ayan, kung wala kayo nyang Archangel wing kasi yan, yung purple na wing na yan. Kung wala kayo nyang, guys, wala kayong skill na yun. Itong skill na to. Ito, ayan, no? Ito yung nagre-revive sa atin, guys, pag namamatay tayo. Okay, na may 10% na HP. Ayan, no? So, yung ginagamit natin sa 3v3, pag ba namamatay tayo, bigla tayo nagre-revive. Yan yun, guys. Okay? Tapos, syempre, itong tatlo sa baba, itong Poison Arrow, Dodge, tsaka Focus Attack, wala siya dito. Nandito siya sa Class Talent. Nandito siya, no? Poison Arrow, Dodge, tsaka Focus Attack. So, syempre guys, ito talaga, it's a must talaga na i-level nyo to hanggat maaari. Kasi, tulad yan, kung level 1 na itong Poison Arrow, 160%, magiging 170% to guys. Diba? So, it's a must, no? And Dodge naman, kung 100 second yung cooldown, magiging 90 seconds. So, mas bibilis yung cooldown. Madalas nyo magagamit yung Dodge. So, syempre, it's a must. So, okay guys, no? Kung sino man yung, nakalimutan ko kasi yung name nung nagano sa atin. Nung nag-request, no? Ng video na to. So, sana pre, makatulong sa inyong video natin na to, no?
Ah, inisa-isa naman natin, although mahaba lang yung video. Pagpasensya mo na kasi pinaliwanag natin ng isa-isa one by one, ano. So at least sana no, nalinaw, no. At least malinaw yung video, yung tutorial natin ng skill ng AGL natin. So pre, sana makatulong sa iyo, no. Pwede mo naman sigurong fast forward ng konti yan pag nanonood ka na sa YouTube, no. Yung mga ano, para kung naiinip ka kasi medyo mahaba, 25 minutes sinabot to. So yun lang guys, no. Yun yung skill natin. Again, ulitin ko, skill ng AGL natin. Multi arrows ni level 4 natin guys, pang AFK kasi natin, tsaka pang devil square din. No? Ito yung gumagana pag devil square. Okay, tapos Guardian Beast Valley ni level 7 natin guys. Ito yung minax talaga natin para sa depth natin. Golden Fighter Summoning ni level 5 natin kasi yun yung playstyle natin, no? Yung iba kasi ayaw siguro nila level 5 to, ako kasi gusto ko, no, level 5 siya. Greater defense, plano ko rin tong i-level 7 guys para tumaas yung damage reduction. Wala lang tayong shards, no, na pang level up sa kanya. Okay, Ice Arrow, i-level 7 din natin yan pag meron na tayong pang level up. Itong quintuple shot, i-level 7 din natin yan. So yun lang guys, no. Ang hindi natin talaga i-upgrade siguro itong greater damage. Hindi ko parang sa tingin ko hindi ko kailangan to kasi nakabase talaga sa int yung ano nito eh, yung buff neto. So yun lang guys, no. Again, AGL S527 Zegabel, AGL skills, no, pinaliwanag natin sa inyo. Out tayo guys, out. Pag meron kayong suggestion, comment, kung ano man ang gusto niyo pag-usapan natin guys, comment lang kayo sa baba. So yun lang, out tayo.